pagkaalala, ito po ay resolution lang po ito. Bago po ako nag-assume ng aking opisina, hindi ko lang po hawak ngayon, Mr. Chair, yung details po noong kaso na yun. Ngunit ako po ay handang mag-submit po sa committee na to nung update po doon sa mga kaso po na yun. Sige po, pwedeng paki-submit na lang po sa committee. Opo, Mr. Chair. Sa ngayon ba, meron pang mga Ninja Cups? Hindi ko po masasabing Ninja Cups po, pero tuloy naman po ang pagtugis po namin doon po sa IAS, lalo po doon sa mga nai-involve po na ating mga kapulisan, doon sa mga may pagputok po, paggamit ng baril, pag may namatay po. Tuloy-tuloy naman po yung aming pag-imbestiga po sa mga motu proprio cases po natin, Mr. Chair. Salamat, Attorney Dulay. Balikan ko lang po si Colonel Espinido. Colonel Espinido, to clarify, no, sinabi mo na tumawag ako to clear Mayor Navarro. I merely relate to you for you to do your job regarding his implication to drugs. Ganun naman nun. Daming mga mayors na lumalapit sa amin. Hindi ko na po mapangalanan. Maraming lumalapit na mga incumbent mayors na nababalita raw yung pangalan nila sa droga. So hindi naman po ako ang validating, hindi ko naman po trabaho 'yan. So pinapasa ko po sa inyo to validate. Hindi lang po sa inyo, even sa DILG kay Secretary Anyo noon, even sa ating mga Chief PNP pag may lumalapit na mga mayors, not only sa Mindanao, even in Luzon, medyo naawa na nga kami dahil nagmamakaawa na gusto niya i-clear yung sarili niya. Pero hindi, sabi namin, hindi po dito sa amin, hindi po kay Presidente. Meron pong ahensya niyan, ang DILG, ang PNP, ang PIDEA, to validate. So, ni-refer ko lang po ito siguro sa inyo. Isa po sa mga na-refer ko po sa inyo. I did not tell you to clear him. Wala naman po akong alam o mandato o katungkulan dyan sa pag-clear. Kayo pong nakakaalam, trabaho nyo po yan bilang police dun sa area ninyo. Tama ba, Colonel Espinido? Yes, Your Honor, Mr. Chair. That's why I understand for that reason, pinapaintindi ko siya nang pumunta siya sa akin na ganun, wala akong alam kasi dito lang ako sa Uzamis at saka hindi ko din papil yung magsali sa kung ano ang validation sa watch list. So talagang inano ko sa kanya, hindi ko kasali or alam kung ano ang record mo, Mayor. Pero ang sa kanya to clarify also na baka may intention ako or may alam ako sa pangalan niya. So that's only the way ng pag-uusap namin, Your Honor, Mr. Chair. So, klaro po. At kung wala kang personal knowledge tungkol sa akin, dun sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit nasingit yung pangalan ko? May pumilit ba sa'yo? Remember, you are under oath po, no? May nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin? That's why ang personal knowledge, Your Honor, yung tanungin ako, nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about for that matter, no, na masabi natin na napag-usapan. True lang kay Mayor, late Mayor Navarro. May nagsabi sa iyo na isingit yung pangalan ko kung since wala ka namang personal knowledge. Wala Bakit naman, nasingit? Wala naman siguro. Sigurado Mr. Chair, ka? You're under oath. Kasi sa affidavit, although marami-rami yon ang paragraph. Meron bang nagpahabol sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman? Wala naman, Your Honor, Mr. Chair. Sigurado ka? Yes. Yun talaga ang ginawa mo na affidavit, original affidavit? Yun naman ang original sa akin, Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ako doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin? I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa sinabi na ni late Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the message, the word came from Mayor na pinupunta ko dito. Pagkatapos stated man doon na
Your Honor, Mr. Chair, bakit nasali, no? Nag-explain siya na pinapupunta ako ni Sir Bong para maklear ang pangalan ko. When in fact, mayroon nga ako ngayon, ang dala ko ngayon yung sa Lasto. Lasto ba? Basta ganun sa illegal gambling ang hinawakan niya. Siya ang kasi na pag-usapan yon, Your Honor, Mr. Chair. Kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa gambling, no, yung may monthly na ibinigay. So nagtanong siya bakit hindi ako magtanggap. Alam mo naman yun ang binigay ngayon. Hindi ko lang ano yun na Lasto. Basta parang inano na ngayon, Your Honor, Mr. Chair. So yun ang pag-usapan na ang pakay niya, di na ma-inform ako na pinahintulutan naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. Turo sa inyo ang sabi ni Sir Bongo. So, yun lang, parang nag-relate lang ako sa napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit. Your Honor, Mr. Chair. So you're putting on record, you included hearsay in your affidavit? Yes, at saka sinagot ko din sa mga member ng Quadcom, Your Honor, Mr. Chair, na ganun lang, napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So purely hearsay. Para nga makasunod din po kami, anong affidavit po yan? Anong date? Anong Meron silang niya? affidavit na At initial. wala ka ring hawak na Wala affidavit? akong, Okay. Can you, ano yung affidavit mo? Anong date? Yung pinag-uusapan ninyo ni Senator Bongo? Ano? Wala ka ring kopya ang dala ngayon, sir? Nasubmit Wala? ko. Sige, okay. Nasubmit. Just inform us Yes. sa next hearing. Yes. Sige. Yeah, Mr. Chair, with the permission of Senator Bongo, just a quick interdict. Senator Bongo, just short lang, short. Kung, Colonel Espinedo, if alam mo palang hearsay, pulis ka, di ba? Pulis ka, wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. Now, kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bongo? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead, Your go Honor? ahead. Your Honor, Mr. Chair, what did the Quadcom committee happen is to legislate aid of legislation. So that is not really the proper court that we file a case, and I must have probable cause to refer to the court that indeed person was also involved in that illegal or whatsoever. So yung sinabi ko lang dyan as aid of legislation to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman palang personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira mo yung puri ng isang tao na wala ka naman palang personal knowledge. Ito, madagdag ko lang with the permission of Senator Bongo. 2:34 ng oras doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarin, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Dalawa kami, tatawag sa'yo na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap intindihin. Bakit nagkasabay pa kami tumawag? Hindi na magsabay, Sir, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No? Una si Sir Bong, nagsabi na wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi wala na siya, cleared na siya. Pagkatapos,
nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Chair. At saka pangalawa, hindi ikaw ko na. sinasabi na nagsinungaling ka. Hindi ko, ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling.